Do you wanna know? Hello everyone, magandang buhay. Ang panahon namin ngayon guys ay napakainit. Kanina lang napakainit, ngayon hindi na masyado dahil alas 4 na ng hapon. Ngayong hapon guys ay meron na naman tayong gagawin dito sa aking garden. Meron ako ditong mga halaman guys. Ayan oh. Itong mga halaman na to guys, sa ibang lugar ito ay tinatawag, in English ito ay tinatawag na periwinkle. Ayan, or vinca. Dito naman sa amin, ito ay tinatawag na kumentang. Sa Tagalog naman, ito ay tinatawag na chichirika. So ngayong hapon guys, tatanggalan ko sila ng mga patay na mga sanga. Ayan oh, kung napapansin ninyo, marami ng mga sanga na namamatay na. Ayan, tapos may iba dito na kulang sa soil, kaya dadagdagan natin ng soil at talagyan ko na rin ng fertilizer para naman gumanda sila lalo. Maraming sanga dito guys na hindi na healthy dahil wala nang dahon yung iba, tsaka malapit na siguro itong mamatay, kaya ang gagawin natin ngayon ay ipoprow natin para magkaroon sila uli ng panibagong sanga, tsaka lagyan ko na rin ng ng fertilizer. Ayan, so ang halaman na ito guys ay maganda ang halaman na ito, lalo na kung itanim ito sa direkta sa lupa, dahil siya, ang mga periwinkle ko guys ay nakalagay lang sa pot dahil simentado itong simentado kasi itong garden namin, kaya wala akong mapagtaniman. Pero maganda ito mas maganda ito guys pag nakatanim talaga direkta sa sa soil, dahil hindi to nauubos. Siya para siyang invasive, dahil yung mga niya, yung mga seeds niya nahuhulog. Pag nahuhulog sa lupa, ayun tutubo uli. So hindi talaga sila mauubos. Tulad nito, ito papatay na, pero kung nasa pa ito nakatanim sa lupa, maraming tutubo na bagong halaman. Tulad nito oh. Ayan. Ayan oh, ang daming maliliit. Tapos doon sa baba, sa labas ng gate namin, maraming tumutubo doon dahil na nahuhulog sa pag humangin, nahuhulog. Ayan oh. Ayan, ano ba ang kagandahan ng kagandahan ng halaman na ito? Ito kasi guys, itong mga bulaklak na ito, kahit ganito lang ang itsura nila, kasi to drought tolerant. So okay lang sa kanila kahit walang hindi na didiligan or natutolerate nila yung yung walang tubig. Yung kadalasan ng tumutubo doon ganito, kahit wala masyadong lupa tapos walang nagdidilig, pero dumami sila doon. So simple lang ang mga bulaklak nila guys, pero maganda siyang pang-cover ng ng ground, dahil nga pag nasa lupa ito nakatanim, dadami sila, hindi sila nauubos. Ayan. Tapos ngayon guys, marami ng kulay. Dati ang pinakauna lang kulay nito ay purple to blue. Tapos may white din. Wala lang akong white dito. Ayan, marami ng kulay oh. Ayan, marami akong kulay dito guys. Ayan oh. Ito yung pinaka ng common na kulay ng ng periwinkle. Ayan oh, meron ditong red. Meron ding may white sa gitna. Meron namang red sa gitna. Meron ding white na pink yung gitna. Ayan. Ang Russian name ng ng halaman na ito or ng bulaklak na ito ay tinatawag na pervinca. Ayan. So diyan ang galing yung pangalan na periwinkle. Ang pervi, which means first, dahil ito yung isa sa mga pinakaunang mag-bloom sa panahon ng spring. So ngayon guys ay dadagdagan natin ng lupa or ng soil itong mga mga periwinkle ko. Lagyan ko na rin ng fertilizer guys. Ayan, para lalo silang gumanda. Ito yung gagamitin kong fertilizer sa aking mga periwinkle guys. Ayan, ito ay tinatawag na complete na fertilizer. So ito yung gagamitin ko kasi sa iba ko namang mga ornamental plants, ito yung ginagamit ko.
Tapos ito naman yung idadagdag natin na soil doon sa ano, mga kulang ang ano, soil. Ayan guys, bago natin sila ano, dagdagan ng lupa, tanggalin muna natin itong mga ano, mga patay na sanga. Tulad nito, tanggalin muna natin ito. Ayan, para malinis na natin kasi patay na rin ito. Maganda itong ano guys, itong mga periwinkle pag ano nakatanim sa ano, sa lupa talaga ano, dadami sila, at saka hindi ganito na ano, sufficient yung soil na nakukuha nila, ay ano, yung vitamins na makukuha nila sa soil, mas ano, marami. Ayan, so alam nyo guys, may dalawang variety ng may dalawang variety ng periwinkle. Yung upright ang stems at mayroon namang trailing. Ang trailing yung gumagapang or yung yun yung nakahang. Ito namang akin, ano to, upright yung ano dapat nito, nakaganyan. Kaya lang, nilagay ko kasi doon sa ano, gilid ng ano namin, ng bakod namin. Kaya nakahang, ano, para siya nakahang, nakalaylay, ganyan. Pero hindi to siya, ano, hindi to siya yung variety na trailing yung stems. Ayan, so ayan guys, nilagyan ko na ng ano, ng soil. Ngayon na naman ay lalagyan ko ng kakaunting fertilizer. Ayan, ihahalo ko lang ng ganyan.
niyo ba guys, yung ano, yung mga kulay ng bulaklak ng periwinkle ay nagrepresents ng maraming bagay. Ang mga kulay ng bulaklak nito ay nagrepresents ng ano, serenity, peacefulness, femininity. Nagrepresent din ng comfort, ng glowing friendships, at saka ano, nagrepresent din ito ng ano, ng romantic feelings, at saka ano, everlasting affection. O ayan, so ganito lang pala siya kasimple, pero maraming ano, maraming bagay ang nire-represent ng mga kulay ng bulaklak nito. So ayan guys, naibalik ko na sa lugar nila yung aking ano, mga periwinkle, at saka nadagdagan ko na rin ng soil yung mga pot nila, at saka nalagyan ko na rin ng fertilizer. So dito ko na lang i-end ang aking video guys. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood ng aking video, at sana nag-enjoy kayo, at sana kahit papaano ay meron kayong natutunan dito sa aking video. Para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking munting channel, at para naman updated kayo sa aking mga susunod na mga video, please click the notification bell. Ayan, so bye bye everyone!